Ngayong buntag sa lahat. Nandito naman ang inyong pobreng kapatid. Good morning. Good morning sa lahat na nakakilala kay Ben. Ito, laki ng pusit. Oh. Grabe, laki Amo halos dalawang dangkal yung palikpik niya. Yung palikpik niya sa may buntot. Tapos yung katawan niya, grabe yung katawan ng pusit. Yung tatlong dangkal, hindi kasama yung ulo. Hindi. Sarap nito. Wow. Sarap nito. Adobo. O kaya yung tawag nung palungaris ba yun? Yung piniprito na may sausaw sa harina tapos iprito. Yung mga galamay. O yan Naalala ko nung maliit pa kami, nung si Papa nasa dagat pa, pag makahuli siya ng ganito, ito yung ipapakain niya sa mga maliit kong kapatid. Ito yung hindi naman makain sa mga kapatid ko kasi wala pang parang hindi man nila kayang nguyain. Inaano lang nila, parang sinisip-sip, parang candy, yung mga galawin to para daw malakas kumapit. Yun ang paniniwala sa mga matatanda noong mga 70s, kasi 1962 ako isinilang, so mga 65 o 67 parang natandaan ko pa noong ako ay nag-edad na ng mga 6 to 7 years old. May isip na ako noon. 7, 8 o 9 years old. Hindi ko na makalimutan ang mga sinasabi ng aking mga magulang. Ngayon, matanda na sila. 90 years old na, mahigit, ang aking mga magulang. Kaya hindi ko makalimutan kung ano man ang kanilang mga sinasabi noon na aking naalaala. Ito. Galaway ng pala yun, ni Papa noon, yung pugita. Yung tawag doon sa amin, sa Zamboanga del Norte, kugita. Nakuha niya yun sa pana. Yun. Ito. Tapos adobo ito, tapos may lagyan ko ng ampalaya. Adobong pusit na may ampalaya. Ayan. Ang ibang ampalaya gawin ko na lang kilawin. Yan. Wow. Ang laki nito mga kapatid. Kasi tingnan mo yung hindi naman kalakihan itong palanggana, pero tingnan mo. Yung nasa ilalim, yan, tambakol na sariwa, yung medyo bilog yung katawan. Ayan. Pwede rin iprito, tambakol, prito, at saka paksiw.
inununan. Wow! Sagana na naman, high blood na naman ang dugo ko nito. Oh. Ang dugo ko 130, 140. Halos hindi na bumababa. Bumababa lang pag uminom ako ng serpentina. Oh, makainom ako ng serpentina sa 2 bisis maghapon. Yun, kinabukasan pag BP ko bomba maging 110, 120. No? So, ang serpentina pala mapait yun. Ang ampalaya mapait, padagdag sa dugo. Pero ang serpentina na obserbahan ko sa pag-inom ko, kung 130, 140 ang dugo ko, pag uminom ako ng 2 times a day. Yung sariwa lang serpentina, nila binalagyan ko ng ininit. Mainit na yung bagong kulo talaga. Tapos babad ng mga 20 minutes sa baso. Pag medyo malamig na, yung iniinom ko. Yung 2 bisis. Kinabukasan, bababa yung BP ko. Maging 110, 120. Over 70 or over 80. Ganon. Ingat lang mga kapatid. Sa akin mga kapatid na may mga edad na, alam ko may edad na tayo, hindi na tayo kumain ng paramihan, no? Pakunti-kunti na lang din ang kain natin. Pero minsan dito sa bahay, naengganyo akong kumain, minsan di ako makapagpigil. Marami kasing na pagkain. Kaya akong kumain. Kasi pagdating sa mga anak ko mamaya nga naglalako sila ng isda, no? Gamit yung motor na luma, yung unang motor ko pa yun. Yung 2006 model ba yun? Suzuki, ang tibay. Yung ibang mga motor na kasabayan noon, wala na. Yung iba bagsak na, yung iba nasa junk shop na. Pero yung sa akin, ayun pa rin ang ginagamit ko. Bigat ang karga noon. Kasi ang sakay lang si manugang ko at saka si Jenjin. Nako, pareha silang mabigat. Tapos kargahan pa ng 3 balde na isda. Oo. Yun ang ginagamit nila. Pag uwi nila mamaya, may dala pa yun silang mga luto na ulam. Yung luto na bili nila doon sa kanilang mga suki. Oo. Kaya tatawagin naman nila ako kung mayroon silang dala. Kasi doon lang ako sa taas nanood ng TV. Ayan lang mga kapatid ko. Uli, maraming salamat sa inyo. Natutuwa lang kasi ako pag nakapag-share ako ng video para kung sakaling ang inyong kapatid ay biglang mawala, hindi natin alam kung sino man sa atin, ganun talaga ang buhay, no? Maalala ninyo ako na laging nag-share at nagpadala ng mga katulad nitong mga video at sa iba pang mga kakilala ni Eben or Ebenezer. Yung tunay kong pangalan, Ebenezer. Nayan sa Bible, sa mga hari, mababasa. Ang Ebenezer hindi pangalan ng tao sa Bible. Pangalan ng isang lugar na tahimik, kapayapaan. Kaya ang hangad ko sa ating sambayanan, sa buong mundo, dapat mayroon tayong kapayapaan, hindi ipairal ang kayabangan. Ngunit tayong lahat ay nagtataglay pa rin ng pride sa isa't isa. Ayaw nating ibaba tayo sa sino mang tao, ganun ang ugali natin. Ngunit matuwa tayo kung tayo ibababa sa sino mang tao
o sa ating mga kapatid. Kasi sabi sa Bible, sabi ng Panginoon, ang nagpakababa ay itataas. Yan lang mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. Good luck. I love you. Maraming salamat. Huwag nating kalimutan manalangin, magdasal, magpasalamat. Sana'y tayo'y ilayo sa anumang kahamakan at pagalingin sa lahat ng uri ng ating karamdaman. Tapat lamang tayong manalangin at sumasampalataya. Huwag nating gawing biro ang ating pananalig sa Panginoon. Tapat tayo sa Panginoon, tapat din ang Panginoon sa atin ayon sa kanyang pangako. Maraming salamat. God bless you all. We love you.